Sa 20 ampere circuit breaker, ilan kaya ang outlet na pwede natin i-install para dito? Meron tayong computation para malaman natin yan. Sa 20 ampere circuit breaker, gumamit tayo dito ng wire na size na 3.5 mm squared or number 12. So ito yung wire natin na ginagamit para dito sa 20 ampere circuit breaker. So sa 20 ampere circuit breaker, kailangan natin na gamitin dito na maximum load ay 80% lang. Dahil kung i-100% natin yan, pwedeng masunod yung wirings natin sa outlet o di kaya yung circuit breaker. Kaya mas maganda talaga na 80% lang para safety yung wirings natin at siyempre efficient mag-trip off yung circuit breaker. So 20 ampere times 80% equals 16 ampere. So ito na yun ang maximum load natin para dito sa 20 ampere. So according sa Philippine Electrical Code, per outlet ay kailangan natin dito ng 180 volt amperes. So ito yung kailangan natin sa per outlet. So ngayon para makuha natin kung ilang outlet ang pwede natin install dito sa 20 amperes, so gumamit tayo dito ng formula na P equals B times I or ibig sabihin ng P power, B voltage, at ang I naman ay current or amps. So dito i-times lang natin dito ang voltage at currents. So ang voltage yan yung supply natin sa bahay na 220 volts. Ang current naman ay ito yung maximum load na 16 ampere para dito sa 20 ampere. So 16 ampere times natin yan sa 220 volts equals 3,520 volt ampere or watts. So ito na yun ang maximum load na wattage para dito sa 20 ampere circuit breaker. So ngayon para makuha natin kung ilang outlet para dito sa 20 ampere circuit breaker, so i-divide lang natin yan sa 180 volt ampere. So 3,520 volt ampere, divide natin yan sa 180 volt ampere equals 19.5 volt ampere or watts. So ibig sabihin yan, pwede tayong gumamit ng 19 convenience outlet per 20 ampere circuit breaker. So ito na yun ang maximum outlet na togang para dito sa 20 ampere circuit breaker. So ngayon, payo lang sa mga electrician natin, itong 19 pieces na convenience outlet ay nakadepende pa rin yan sa mga appliances na ginagamit sa may-ari. Kasi itong 19 pieces na convenience outlet, pwede yan ma-overloading o masunog dahil hindi natin alam kung anong ginagamit ng mga appliances sa may-ari. So dito, example lang, yung may-ari pala ay may oven na 2,200 watts at rice cooker na 1,650 watts, refrigerator 300 watts. So marami pang ibang mga appliances na hindi kasali dito na ginagamit. So example lang, tuwing okasyon, siyempre itong oven ginagamit yan, rice cooker gagamitin yan, refrigerator, mga electric fan, TV, so automatic gamit yan lahat basta may okasyon. So example lang, itong oven natin ay 2,200 watts, rice cooker 1,650 watts, refrigerator 300 watts. So ang total niyan ay 4,150 watts. So dito sa circuit breaker natin ay may maximum load tayo dito na 3,520 volt ampere or watts. So ibig sabihin nito, kapag ginamit ito ng may-ari dahil may okasyon, so pwedeng ma-overloading itong circuit breaker, pwede masunog yung outlet or di kaya masira itong circuit breaker. So yan yung iwasan natin. Kailangan kung mag-install tayo ng mga outlet, tanungin muna natin yung mga appliances na gagamitin ng may-ari para mabukod natin yan itong oven, mabukod natin yan ang circuit breaker or nakadepende sa matataas na wattage na appliances. Ngayon, para safety yung wirings natin para sa outlet, so kailangan talaga alam natin kung anong mga appliances na gagamitin sa may-ari para safety yung wirings natin at siyempre safety na rin sa may-ari.